Ayun nga, power bank ang ating binili. Ito ay 145 watts na merong 25,000 milliamp. Pwede nyo siyang i-hand carry. Pwede nga siyang dalhin sa aeroplano. Okay, buksan na natin yung pinaka-unit mismo. Ang binili natin ay kulay gray o metallic gray ba to? At sa itsura naman talagang nakakasosyal. Ayan, oh. Napakanipis lang niya kung i-compare mo doon sa mga bulky na tulad niyang 145 watts. At ito naman yung mga port niya, tatlo lang yan. Isang Type-C out, isang USB 3.0 na out, at yung last sa Type-C dyan yun yung in and out na pwede kang mag-charge. At yan din yung gagamitin natin para sa 145 watts na cable. Test muna natin yung mga charging port. Pagsasabay-sabay na natin yung pinaka-i-charge natin. Susubukan natin kung kaya bang i-charge ng sabay-sabay. Siya, ayan, kung titignan nyo, ayun, nag 84%. At buka naman natin isaksak tong pinaka-battery natin ng drone. Ayun, gumana lahat. Ayun, kitang-kita rin, nagcha-charging din. At i-charge din natin tong pinaka-action cam natin. Tignan natin kung magcha-charge din at makakasabay. Gumagana siya. Napakalaking tulong talaga nito dahil meron tayong mga gadget na kailangan ng mas mataas na wattage para mag-charge via power bank. At unang-una na dyan ay ang ating ROG handheld console. Ayun, itry naman natin yung pinaka-U-green natin. At isasaksak natin siya doon sa pinakadulo yung nakalagay na 145 watts. Ayan, na-detect naman siya. Ayun, kung titignan nyo, mayroon siyang charging na nakalagay. So, ibig sabihin, support na support siya yung kailangang wattage ng pinaka-console natin. Ito ang pinaka-importanting paggagamitan nitong U-green power bank natin. Ito yung pinaka-laptop natin. So, meron tayong Zephyrus na 2024 G16. Namatay muna siya. Tignan natin kung papasok o magcha-charge. At ayun nga, na-detect nga. So ang ibig sabihin, kaya niyang i-charge yung pinaka-laptop natin. Ayun. At tanggalin natin ulit. Subukan natin, baka naman tsamba lang ang pag-charge niya kanina. So tanggalin muna natin. Dapat mamamatay yung pinaka-screen natin kasi mawawala ng supply ng power. Alin nyo sa gilid, hindi siya nag-charge ngayon. Ibalik natin yung pinaka-cable. Tignan natin. Ayan, isalpak natin ulit. Tignan natin kung mamamatay yung monitor. Ayan. So didetect ba yan? Okay, pumasok. Tignan natin. At ayan, may lumabas sa warning, hindi daw ganun katindi ang performance. Syempre, okay lang. Ang pinaka-importante sa akin, nalalagyan ng charge yung